Hello! Welcome po sa ating vlog. Pag-aaralan natin ngayon kung papaano ang magbasa ng blueprint o plano. Ikaw man ay isang foreman, leadman, karpentero, mason, steelman o isang helper lamang. Tara! Sama-sama nating pag-aralan to. Akala ko nasa opisina pa ako. Nasa bahay pala. At mayroong kumalapit sa paa ko. Ito nga. Yung binata ko. Nagpapakarga. So, hindi niya alam na gumagawa ng video yung papa niya. Okay? So, ito. So, say hi. Say hi. Hello. Say hi. Hi. Hello. 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 Hello na. Hello. Hello. So, ito ang perks ng work at home or stay at home. So, minsan hindi ka nga alam kagalaw kasi pag makulit, no? Kasi kasama na sa buhay. Pero okay naman. Say hi na, bye-bye. So, hello. Okay. Bye-bye daw. See you guys. Sorry sa biglang pagsulpot nito. Okay. Sige na, bye-bye. Bye-bye na, bye-bye. 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 Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye na, bye-bye na, bye-bye na. Bakit? Mag-aaral ka ng plano? Okay. Nagalit na siya. Okay. Sige. Okay. Sorry. Okay. Bago ang lahat, nais ko pong pasalamatan ang buong may kapal. Dahil ako ay nandito pa rin sa kabila ng pandemya na ito na ating nararanasan. At syempre sa iyo na nanonood ng video na ito. Ibig sabihin, mapalad ka at nakakapanood ka ngayon dahil nangangahulugan lamang na buhay ka pa. Magpasalamat tayo sa biyaya ng buhay dahil sa kabila ng nangyaring kaguluhan sa paligid, heto, tayo ay buhay na dapat nating ipagpasalamat. Anyway, ano nga bang tungkol sa channel na ito? Number 1, ito ay isang training para sa new generation ng mga construction workers. Dahil sa pandemya na dulot ng COVID-19, tila ba tumigil ang pag-ikot ng ating mundo. Ngunit, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Bagkus, samantalahin natin ang panahon na ito para mag-aral at matuto ng mga bagay-bagay, lalo na patungkol sa construction. At syempre, ito ay libre. Isang karangalan ang mapaglingkuran at mabigyan ng kaalaman ang malaking porsyento ng ating mga construction workers na siyang isang malaking puwersa sa pag-unlad ng ating bansa. Noong Mayo, sinabi ng ating pamahalaan na nasa 7 milyon na mga Pilipino ang nawalan ng trabaho. At alam nyo bang malaking bilang ito ay ang mga construction workers? Kaya sa halip na negatibo, gawin nating positibo ang pangyayaring ito. Gamitin natin ang panahon na ito para matuto at nang higit pa sa alam natin upang tayo ay maging handa sa anumang darating na pagkakataon. Sa panahon ngayon, kailangan natin maging multi-skilled worker.
Hindi lang dapat isa ang alam natin para kung anuman ang available na trabaho, kaya nating gawin. At syempre pa, upang mas tumaas ang ating value, ang ating halaga, at ang pagkakataon upang tumaas ang tsansa na tayo ay makahanap ng trabaho para sa pamilya, para sa ekonomiya, para sa bayan. Number 2, para na rin ito sa mga dati kong nakasama sa konstruksyon na nais pang matuto ng marami sa mga naging tao ko sa aking pagsubok na pasukin ang larangan ng pangontrata, sa mga naging foreman ko dyan, leadman, steelman, mga karpentero, mason, helper na nakasabay ko sa pagtatayo ng mga gusali, kalsada, mga drainage system at marami pang iba para po sa inyo ito. Shout out kay Engineer Clyde Soto ng Gemwell Construction and Trading Corporation na tumulong sa atin sa maraming mga bagay. Maraming salamat po sa mga engineers ko sa quality assurance units noon at ngayon. Hindi ko na isa-isahin pa. Ang dami nyo sa mga taga-PERT Consult, sa mga taga-UTCP, sa PICE, ASEP, State Land, at sa Tangent, NGY, at gayon din sa mga kasamahan natin dyan sa DPWH Central Office, lalo na sa Bureau of Quality and Safety na pinamumunuan ni Director Malig, at sa lahat ng mga kaibigan natin, CGI Engineers, DPWH, lalo na yung mga District Engineers sa buong Pilipinas, at maging sa mga kasamahan natin sa DILG, yung mga nasa Central Office at maging sa Provincial Offices. At gayon din sa mga local government units sa buong Pilipinas. Lalo na yung mga attendees natin nung training sa CMCS or the Construction Management and Construction Supervision. Sana po mapanood nyo ang munting video na ito. Maraming salamat po. At number 3, ito po ay for sharing the technical knowledge to the general public. Bakit po? Ang pagkakaroon ng ideya, lalo na sa konstruksyon, ay malaking bagay para maintindihan ng lahat kung ano-ano ang mga proseso na pinagdadaanan para lamang mabuo ang isang proyekto. Ano ang makaugnay na mga gawain at maging ang mga requirements para maging matagumpay ang pagpapatupad nito. At para na rin malaman natin ang kahalaga ng sektor na ito sa ating ekonomiya. Ayon nga sa pag-aaral, bilang isang pangunahing sektor, ang pagganap ng konstruksyon ay konektado sa isang level ng ekonomiya ng Pilipinas, kung saan sa panahong 2000 hanggang 2010, nagtala ng taon ng average na paglago na nasa 4.7%. At sa kaparehong panahon, ang konstruksyon ay lumago ng average rate na 5.5% na may 5% average annual gross domestic product or GDP share. Oh, grabe! Ganito pala kahalaga ang construction workers. Okay. So, ito po yung ating introduction at patuloy po tayo. Bilang panimula ay pag-uusapan natin kung paano ba magbasa ng plano. Para sa mga bago pa lang sa trabaho bilang construction worker, siguro tamang-tama ang panahon na to para ikaw ay magkaroon ng bagong kaalaman. Dapat mayroon tayong pangarap na hindi lang manatili sa kung saan man tayo ngayon. Malay mo, sa mga helper dyan, ito ang maging tulay para ikaw ay maging skilled worker. At doon naman sa mga skilled workers ay ang maging leadman o kaya naman ay kapatas o foreman. O kaya naman maging supervisor. So anong malay mo? Ito na lang pala ang pagkakataon na hinihintay mo. Kaya tara, mag-aral tayo. Ang blueprint ay isang uri ng papel na batay sa technical na guhit pang dokumento o drawing ng isang bagay, isang arkitektura o inhinyerong mga disenyo. Ang termino ngayon ay karaniwang ginagamit
upang sumangguni sa anumang detalyadong plano ng isang gusali o bagay. Ang mga blueprint ay isang universal na wika kung saan ang mga disenyo at impormasyon sa konstruksyon ay ibinibigay sa mga builder, sa mga engineer or designer, at iba pa. Ang pagbabasa ng blueprint ay tumutukoy sa proseso ng pagbibigay kahulugan sa isang drawing. Ang itsura ng isang bagay o isang bagay pag natapos ay maaaring makita sa imahinasyon lamang mula sa ibinigay na impormasyon na galing sa mga blueprint. Ang blueprint ay representasyon ng kung ano ang dapat itayo. Ito ay isang drawing ng kung ano ang dapat na bubuuin. Ang blueprint, gayunpaman, ay napaka-eksaktong mga guhit na may eksaktong representasyon na kung ano ang dapat mong gawin. Kahit na ito ay ginuhit ng mas maliit kaysa sa totoong istruktura, ang mga ito ay tumpak at detalyado. Ang bawat linya sa isang pagguhit ng konstruksyon ay maingat na inilalagay at ito ay dapat na sundan. Ang kaugnayan ng linya sa isa pang linya ay nagpapakita naman ng sukat o distansya. Sa panahon ngayon, bibihira na ang blueprint na mula sa manumanong pagguhit ng mga draftsman o architect o inhinyero. Ang mga drawing ngayon ay galing na sa CAD o yung tinatawag na Computerized Aided Drafting sa tulong ng computer na nagdala ng pagbabago sa larangan ng pagdidisenyo. Tatalakayin natin tungkol sa CAD sa ibang mga special na topic. Ang CAD ay ginagamit upang magdisenyo, bumuo o i-optimize ang proseso upang gumawa ng isang malinis, malinaw, computerized na construction drawing na tumpak na tumutukoy sa mga dimensyon ng isang istruktura. Ang CAD ay naging isang mahalagang teknolohiya na may mahusay na mga benepisyo tulad ng mas mababang mga gastos, mas mabilis na pagpuproseso, at mas pinaikling panahon ng pagdedisenyo. Pag-usapan naman natin yung mga sukat ng mga blueprint. Kadalasan sa Pilipinas ay gumagamit tayo ng sukat na base sa International Organization for Standardization o tinatawag din na ISO. Meron din namang isa pang standard na sinusundan sa buong mundo. Ito yung American National Standards Institute or ANSI. Ito yung dalawang standards na pangunahing ginagamit sa buong mundo. Meron din namang American Institute of Architects at American Society of Mechanical Engineers at iba pa. Ang blueprint standard sizes na ginagamit natin ay nakabase sa ISO standard. Gumagamit ng sukatan na metro. Sa ISO, kapag hinati mo ang A0 size na papel, magkakaroon ka ng 2 piraso ng A1 size na papel. Pag hinati mo naman ang A1 size na papel, makakakuha ka ng 2 piraso ng A2, so on and so forth. So, ganun ang sukatan. Take note, ang A0 size ay exactly 1 square meter in size o 1 square meter isang metro kwadrado. Dahil dito, masusukat natin ang timbang ng papel sa gram per square meter or yung tinatawag na GSM. Sa Pilipinas, pag nakahawak ka ng plano, maaaring ang sukat yan ay yung base nga sa ISO. So yung A0 or A1, then yung kadalasan na hawak ng mga foreman natin, gumagawa sa field, ay yung nasa A3 size. Yung mas malaki doon sa usual na size, legal size na bond paper. So yun yung A3. Ito yung handy, madaling dalhin. So ito kadalasan ang hawak ng mga engineers, hawak ng mga foreman, leadman, bilang guide sa pag-implement ng ating project. Pero ang blueprint natin, may sukat din siya na 20 by 30 inches. At meron ding 30 by 40 inches. So, depende kung anong gusto mong size. Again, kung ano yung naging standard ng company ninyo, yun ang kadalasang nagiging sukat ng blueprint. Pag-usapan naman natin
kung ano ang mga bahagi ng isang blueprint. Okay? Ang blueprint ay bahagi lamang ng mga kailangan para sa isang building permit. Ang blueprint ay may 5 pangunahing bahagi. So, nandun yung number 1, architectural plan. Number 2, structural plan. Number 3, sanitary or plumbing plan. Number 4, electrical plan. Number 5, mechanical plan. Or pwedeng kasama dyan yung fire protection plan kung applicable. At pero, bago yung architectural plan, meron tayong kadalasan nandun yung site development plan. No? Nandun yung location plan, site development plan, and vicinity map. Yun yung pinaka first page. Then, susunod na yung architectural plans. Ano naman tong architectural plans? Ito naman yung naglalaman ng mga disenyo na gawa ng mga arkitekto. So, ang mga detalye nito ay kakikitaan nung kung ano yung makikita mo sa panlabas. Yun yung makikita mo physically. So, yung aesthetic na value ng isang gusali or ng isang structure. Pero, kung walang architectural plan, meron tayong tinatawag na civil engineering plan. So, ito naman ay ginagawa sa mga infrastructure na mga proyekto tulad ng tulay, mga kalsada, mga towers, mga dams, river control system, soil erosion system. Yun ang mga ginagawa naman ng mga civil engineers. Pag architectural plans, pirmado ito ng isang registered na architect. Kung civil works naman, isang civil engineer or structural engineer. Ang hawak-hawak kong plano ay isang A3 size na set na gamit ko noong ginagawa pa lang ang Skyway Stage 2 mula sa Bikutan hanggang Alabang. Ito naman ang isang A3 size na plano ng UP Department of Mining, Metallurgical, and Materials Engineering Building na parehas kong nahawakan noon. Kapag nagsama ko ang dalawang A3 size na papel na ito, mabubuo ko ang isang A2 size na papel. Kaya, A3 plus A3 equals isang buong A2. Okay? Yan. So, dalawang A3 siya. So, kapag hinati mo yung A2 size, mayroon kang dalawang A3 na papel. Okay? Ito naman ang isang A3. A3 size na papel. So, ilalagay ko dito. Yan na, kita nyo. So, ito ay A3 size. Okay, dito muna siya. Ito naman ang isa pang A3. Alright. So, lagyan natin dito. Okay. Ayusin lang natin. So, ikot muna natin. So, para mas makita natin ng maayos. So, yan yung 4 na A3 na papel. Okay, 1, 2, 3, 4. So, isang A1 size ang mabubuo natin sa 4 na A3 na papel. So, ibig sabihin, pag samahin natin yung dalawang A2, mayroon tayong isang A1. Ulitin ko, 1, 2, 3, 4. So, 4 na A3 is equals to 1 A1 na papel. So, tinutupi ko itong A3 size na papel. At kadalasan, nilalagay ko ito sa likurang bulsa ng aking pantalon tuwing ako ay mag-i-inspeksyon. Handy, di ba? Okay.
Ito naman ang standard na 20 inches by 30 inches na plano. So, ito yung madalas na makikita mo commercially. So, ito yung sheet A1. So, nasa architectural plan tayo. A2, A3, A4, A5, and so on, so forth. Okay. So, kung mapapansin nyo, itong portion na ito, pinakambaba ng plano, ito yung tinatawag na title block. Naglalaman yan ng designer, sino yung architect, sino yung engineer, sino yung owner, project name, project location, sheet content nung page na yan, and yan, sheet number. Okay? Ito naman, yung tinatawag na local government unit block or building official block. So, dito mo makikita yung mga signatories ng building official. So, sa pinakataas na block, so nandyan yung concerned na LGU or building official. Okay, susunod yung land use and zoning. Okay, pipirmahan yan pag na-check na nila. Line and grade. So, dito rin pipirma. Ito naman yung sa architectural division. Okay. Then, structural division. Sunod dyan, sanitary division or plumbing. And the electrical division. So, yung mga chief, usually, chief ng division ang pipirma sa block. Since sa mechanical part, wala naman tayong mechanical works. So, blanco siya. So, ito yung kabuuan ng building official block. Then, ito makikita nyo, dito nakapirma yung concerned na building official. So, nandyan, naka-indicate yung building permit number. And, okay. So, sign and sealed po yan. So, ibig sabihin, okay na mag-proceed for construction. Kasi meron na tayong building permit. Okay? Ang nakikita nyo ay tinatawag na title block ng isang drawing. So, halos typical ito na ganito yung itsura ng mga blueprint natin. So, ang title block ay naglalaman ng iba't ibang impormasyon patungkol sa ating proyekto. So, kung titingnan natin, ito ay naglalaman kung sino yung architect or engineer na nag-design ng project at nandoon ang detalye kung anong disiplin yan. Halimbawa, civil engineer ang gumawa ng plano, so nakalagay doon ay pangalan ng civil engineer. Ngayon, kung architect, so yung pangalan naman ng architect. At para doon sa ibang mga disiplin tulad ng electrical plans, so electrical engineer naman ang nakalagay doon. At kapag mechanical plans, so mechanical engineer naman ang nakalagay. So, makikita doon yung PTR number ng engineer, registration number, kung kailan in-issue, kanyang T number niya, okay, location kung saan in-issue yung PTR. So, yun ang mga details ng designer. Next naman, halimbawa ito, yung project title naman, yun yung pangalan ng project. So, kung titingnan natin yan, yung project title, so ito yun. Okay. So, dito makikita yung pangalan ng project. Okay. And sa baba, kung saan yung location ng project natin. Yan. And next. So, in case na mayroong revision, so dito yun makikita kung may revision yung mga plano. Then, dito yung details ng mga sino nag-drawing, nag-design, sino nag-check, kung kailan ginawa. Yan. Makikita natin dito. Dito naman, halimbawa, kung sino yung owner ng project. So, makikita mo rito. Then, sa baba, ano yung nilalaman ng page na to. Halimbawa, kung ito ay vicinity map,
location plan. So, dito mo makikita yan. O kung floor plan, elevation plan. So, dito yan. Then, dito naman, sa part na to, makikita mo yung, dito mo makikita yung sheet number ng plano and drawing number. Sa part na to, ma-identify mo siya kung architectural plan. So, makikita mo A, no? Pagka structural plan, S. Kung electrical plan, so makikita mo E. Kung mechanical plan, so M. So, dito yan. Dito mo makikita kung anong type ng plano yung hawak mo. Kung anong part ng plano ang hawak mo. So, ano ba, kung ikaw yung foreman nung finishing works, so, i-check mo kung nakalagay dyan is A. So, yun yung architectural plan. Ngayon, kung sa structural ka naman, so, check mo. Dapat S ang makikita mo rito sa sheet number. Okay? Same din dun sa electrical or maging dun sa mechanical. Doon din pala sa sa sanitary. Sanitary, ang ginagamit is P for plumbing. Okay, malinaw po tayo doon. So, kung anong hawak yung plano, yun ang ibig sabihin ng mga letters na yun. Alright. So, ito po yung tinatawag na title block. Okay? Malinaw po? So, yan yung typical na outline ng title block ng isang blueprint. Okay? Ngayon, tuloy naman tayo sa next na part ng plano. So, ito po naman yung next na part ng plano. Usually, ito yung una mo makikita, yung pinakang first page ng plano. So, sa ibabaw niyan, may cover page ka. So, naglalaman nyo ng project name, title, location, kung sino yung owner, sino yung designer. Yun. Then, ito na yung pinaka first page. So, itong first page, kung makikita ninyo, kung mapapansin ninyo, ay hindi siya, ito yon. So, hindi siya A. No? Hindi siya A. So, hindi siya part ng architectural plan. Usually, di ba, makikita natin pagka first page, so architectural siya. So, for this project, so meron siyang iba yung tagging na ginamit. So, hiwalay siya sa architectural. So, ang tawag sa kanya is CS. Ito yung pinakang site development plan natin. Ito pinaka page 1. Okay. So, sa pinaka page 1 na yan, makikita mo itong part. So, pansinin nyo to. Yan. Pansinin nyo itong part na to. Okay? Ito yung part na tatatakan pagka nag-apply kayo ng building permit. I-zoom natin para makita natin kung ano yung part. So, yung pinakang top na box, makikita mo. So, nakalagay dyan, Republic of the Philippines, Department of Public Works and Highways, Office of the Building Official. So, dito nakalagay dapat kung anong district yan, anong city, or anong municipality. Kung sino yung nakakasakop na building official. Then, yun, makita mo may recommending approval, then approve ng building official, then date. Ang susunod dyan, land use and zoning. So, i-check yung location ng lugar. So, i-check kung okay ba yung lugar na yan. Kung pwede ba tayuan ng structure. Okay. Kung ano yung category ng lugar. So, dyan siya i-check. Then, after that, ito, sa line na ni grade. So, itong line na ni grade, so, i-check naman kung
tama yung alignment, tama yung location, maging yung mga description dun sa lot plan, o yung mga boundaries, o yung mga muhon. Check yan dyan. Okay? Then proceed na dun sa architectural plan. So, sa architectural department, check nila yung design mo, kung okay, o kung may dapat na i-revise, o papasok. Then, structural. So, nandito yung minsan hingan ka ng computational or structural calculation and design ng project or ng structure. So, kasama sa requirement yun yung structural design and analysis. So, dito siya papasok. Then, next is yung sanitary. So, papasok yung mga plumbing works. So, i-check kung compliant sa requirement ng City Hall or ng LGU. Then, electrical electrical part. So, dito siya. So, lahat ng electrical works, dito yan dadaan. Next is yung mechanical. So, yan. Dito naman siya papasok. Okay? So, makikita lahat yan dito sa first page ng ating plano. So, next na makikita mo, umpisa sa pinakang mahalaga sa lahat, no? Ito. Yung tinatawag nating perspective. So, ano ba tong perspective na to? So, sa perspective na to, makikita mo kung ano yung pinakang kabuuan na mukha ng iyong project. So, tulad yan. So, yan pala itsura ng project na gagawin mo. Diba? So, parang nakaka-excite na makita na yan yung matatapos mo after few months. So, within a certain period of time, ito na siya. Mabubuo na. So, madadagdag sa trophy mo bilang manggagawa na, kabilang pala ako nang gumawa nito. So, di ba? Proud ka kasi part ka nun. So, lalo na sa mga engineers sa tulad namin. So, nag-design kami ng ganyan. Then, pagkatapos niyan, parang part ng trophy namin yan. So, malaking bagay. Nakakataba ng puso na naging maayos na natapos yan. Di ba? Then, after nyan, makikita rin natin dito yung site development plan. So, ano naman makikita sa site development plan? So, dito, makikita mo yung layout nung ito yung magiging project mo. Ito yung building layout. Then, yung road network. Yan, kitang-kita dyan yung road network. Or yung mga kalsada. Yung mga parking areas. Yung development areas mo. So, yan. Nandyan lahat. Ito yung ba, magtatayo rito ng pump room o water reservoir. So, andyan. Nandyan yung location na yan. Sa part na to, meron kang chiller farm. Then, sa part na to, meron kang service building. Doon sa part na yun, meron kang substation. Dito naman yung pinakang guardhouse mo. Yan. Yan yung pinaka-detail ng site development plan. Then, makikita rin dito yung vicinity map. Okay? So madali na maintindihan to, vicinity map. So, kung anong o kung saan yung lokasyon ng project mo. So, yan, makikita. So, ito yung project site. So, andun yung Bornham Park. So, madali siyang matunton kung sino man ang gusto pumunta sa project na yan. Okay? Then, next yung location map. Kung ito yung mapa ng Pilipinas, nasaan siya? So, nasa Luzon pala tayo. So, nandun ang site. So, yun yung location map. Okay? So, yan yung nilalaman ng ating first page. Then, makikita rin dito sa first page yung tinatawag na index of drawings. Yan.
So, naglalaman to nung mga detalye ng mga drawing mo. Halimbawa, drawing number 1, ito yan, drawing number 1, ito yung pinakang cover sheet. Yan, cover sheet, yung sasabi ko kanina, may cover sheet tayo. Ang sheet number nun ay CS-0. Yun yung cover sheet. Next, drawing number 2, yan, yung CS1. Ito mismo yung page na to. CS1 yan. Naglalaman to ng perspective, site development plan, vicinity map, location map, at index of drawing. So, ito nga. So, ito yung laman niya. Okay. Ang next, sa under ng civil works, so, meron tayong, ano ba, C1. Kung required lang yan, C1. So, nandun naman, under ng C1, yung site layout plan, building or structural coordinates, general notes, legend, symbols, and abbreviations. Nasa C1. Then, pagdating sa architectural, so nandyan yung A1. Naglalaman yan ng exterior finish schedule, interior finish and color schedule, general notes, manufacturer's standard color and field applied finish schedule, abbreviations, color code, legend, and symbols. Sa A2, interior finish and color schedule. And A3, andyan yung floor plan. Sa A4, elevations. A5, elevation and sections. A6, roof plan, so on, so forth. So, andito yung detail no yung mga plano. Okay? Yan yung sa pinaka page 1 natin. Okay. Punta tayo ngayon dito sa sheet number A-1. Ano bang laman ng A-1? So, makikita siya dito sa sheet contents, no? So, ang laman yan, exterior finish schedule, general notes, manufacturer standard color, and field applied finish schedule, abbreviations, color code, legend, and symbols. So, dyan mo makikita kung ano yung laman ng drawing. So, ano-ano ngayon yung laman yan? So, tingnan natin dito. Yan, number 1. Exterior finish schedule. Sisay natin. So, meron tayong item, then materials, finish, color, and remarks. So, halimbawa, under item ng roof, anong klaseng materialis ba yung roof natin? Ito ay binubuo ng preformed metal. Yan. Anong finish niya? Pre-painted. Ibig sabihin, pag dinala na yan ng supplier yung roofing materials natin sa site, may pintura na siya. Kaya ang tawag ay pre-painted. No? So, may tagging yan kung anong kulay yan. So, yung tinatawag na A. So, ano ba ibig sabihin ng A? No? May ibig sabihin yung tagging ng A. Tingnan natin dito sa under ng manufacturer standard color and field applied finish schedule. Ang ibig sabihin ng A na to ay ito. Tingnan nyo A sa loob ng circle. Nandun siya. So, ito yung definition nun, ng A na yan. Ibig sabihin niya, preformed metal roofing with the thickness of gauge 22. Profile and color shall be summer beige. Summer beige. Ang kulay. So, yan yung detail. Balik tayo dun sa exterior finish schedule natin.
Kung flashing, ridge roll, so on and so forth, andito yung corresponding material description. Okay? Then, yung finish niya, andito rin. So, madaling intindihin kung ano yung pinag-usapan dito. Then, yung color coding, no? Ito, yung E. So, again, punta ka rito, nandito yung description. So, yung E, ito siya. Yan, basahin mo lang yan. So, maintindihan mo na ano yung ibig sabihin o ano yung nais iparating sa'yo nung plano. So, ganun ka-simple. Ngayon naman dito, mayroon tayong legend and symbols. May makikita kayo from time to time na ganitong mga symbols. Ano ibig sabihin yan? So, pag ganito, ibig sabihin, laging naka-reference sa north yung drawing orientation natin. So, pag ganito naman, sa mga bawat drawing, so, title target identification 1. Ibig sabihin, ito yung numbering ng drawing natin. Then, sa left side na to sa baba, so, ito yung detail or section kung saan kinuha yung detail natin. Or ito naman kung saan yung pinaka-reference or sheet number. Then, ito, iba't ibang legend and symbols. May iba't ibang description. So, ang the best dito, kung anong mga legends and symbols ang nandun sa planong hawak mo, kailangan maging particular ka or maging familiar ka. So, dapat ma-familiarize ka dun sa itsura ng mga symbols na nandun sa hawak-hawak mong plano. Okay. Then, yung mga abbreviations niyan, nandun din, makikita mo. May A. Ano bang A? Ibig sabihin niyan, architectural. M, meter. O, ito, aluminum. In O, number. So on, so forth. So, basahin nun to. Magkakaroon ka na ng idea ano yung nakikita mo. Color code. Yan. Pag number 1, sabihin, may corresponding color yan. Okay? Number 2, may color din yan. Number 3, 4. So on, so forth. Kung meron pa. Okay? So, ganun lang mag-interpret, no? Ng mga details na yan. Then, dito makikita natin, meron siyang general notes. So, sundan lang natin yung mga notes na yan at isa-isang intindihin anong ibig sabihin. No? Pag hindi nyo intindihan, huwag kayong mahiya, itanong mo sa engineer mo. Pag hindi nyo nasagot, itanong mo dun sa project manager mo. Okay? Sigurado, ma-explain nila sa iyo yan. Ang mga simpleng paliwanag dyan ay makukuha kung iintindihin nyo lang isa-isa yung mga nakalagay dito. Okay? That's it for this page. And proceed tayo sa next page. Dito naman tayo sa ngayon sa A2. So, tingnan nyo, anong laman ng A2? Punta lang kayo dito sa sheet content. Makikita nyo kung ano ang laman ng A2. Ito yon. Interior finish and color schedule. Okay? Paano babasahin to? Parang nakakalito, no? Nakakahilo. Pero, pasanayan lang yan. Kung gusto mong mag-level up, so dapat mo aralin to isa-isa. No? Sa part na to, sa column na to, makikita mo kung ano yung room number. Halimbawa, room number 101. Ano yung pangalan ng room na yan? Okay? Kung titignan mo,
Reception daw siya, yung room 101. Pag 102, male toilet. So may kanya-kanyang description. 104, female toilet. 105, canteen. 106, kitchen. Okay? 108, clinic. 109, printing room, so on, so forth. Yan, dami no? So, dyan mo makikita kung ano yung finish and color schedule ng bawat rooms. Halimbawa, dito sa 101. Sa floor, ano ba ang interior finish na kailangan mo? So, check mo to, G. Ayun siya. So, 600 by 600 na marble tiles. With 600 by 600 marble tile accent. So, ito yung requirement ng reception. So, ganoon lang kadali. Yung pinaka-base niya. Ito yon yung pinaka-base niya. 300 by 600 marble tiles. Sa wall, anong kailangan mo sa wall? Sa wall naman, ito. Aluminum with tempered glass. So, ito, kita nyo? Yan, aluminum with tempered glass. Okay? So, para mabasa natin, makita ito yon. Yan. Aluminum with tempered glass. Then, pagdating sa kisame or ceiling, anong requirement mo? Ito siya. 600 by 600 acoustic tiles. Okay? So, yung detail niyan, makikita mo doon sa next na page. Hanapin mo lang doon. So, miscellaneous, wala namang detail na binigay. So, nakalagay din yung ceiling height. Ito siya. Sabihin, 4,600 mm from ground to ceiling. No? 4.6 meters. Ganun din magbasa doon sa mga succeeding na mga rooms. Okay? Ito, so on, so forth. Ganun lang. Imamatch mo lang kung ano yung may laman na yan. Basahin mo doon sa taas. Makikita mo kung ano yung requirements. Okay? Ganun lang. Ganun lang kasimple. Then, proceed tayo next sheet. Dito tayo ngayon sa A3. So, sa A3, ano bang laman ng A3? So, ang laman niya ay floor plan. Okay. Kung makikita nyo, ito na yung ground floor plan. Ngayon, sa part naman ng mezzanine, AHU room 4, yan yung floor plan naman niya. Okay. So, ito, yung pinakang floor plan ng building natin. Kitang-kita dito. Okay. Ang mahalagang dapat yung tandaan dito sa floor plan, yung tinatawag natin na grid lines. Ano bang grid lines na yan? So, yung grid line na yan, sila yung reference lines mo na dapat kang maging familiar. Lalo na kung ikaw ay magli-layout para sa foundation. Itong floor plan, ang pinakang reference mo, ibabangga mo siya doon sa structural plan. Anong part ng structural plan naman yon? Yung foundation plan. Ang foundation plan ang siyang gagamitin natin sa pagle-layout ng building. Then, after that, yung excavation. Pero, bago mo gawin yun, dapat i-check mo yung mga grid lines ng architectural plan against dun sa grid lines ng structural plans. Bakit? Number 1, para maiwasan yung pagkakaroon ng discrepancies between two sections ng blueprint natin. Baka magkaroon ng error dun sa location. Okay? So, dapat mong i-check. Kung may pagkakaiba, itanong mo or ilinawin mo doon sa concerned project engineer
or doon sa project manager. Okay? O kung kailangan doon sa consultant ng project. Okay? So, unang tingnan natin dito, yung tinatawag na grid lines. Okay. Ano bang grid lines? So, ito yung tinatawag na grid lines. Kadalasan, makikita mo mayroong numbering dito, di ba? So, ibig sabihin, ito yung grid line 1. So, yung yan. Grid line 2, grid line 3. At ang mahalagang point doon, yung intersection ng numeric na lines against sa alphabetical lines. So, ito naman A, B, C, D, D prime, E, F, so on, so forth. So, ito yung mga grid line ng alphabet. Ito naman ang numeric na grid lines. So, kapag sinabing location A1, nasaan siya? Ang kailangan mo lang gawin ay hanapin mo yung intersection nung dalawang grid line, yung alphanumeric coordinate. Halimbawa, A1. So, hanapin mo yung kung saan sila nagtagpo. So, tingnan mo A, yun, at 1. Yun. So, yung point na yun, yung tinatawag na grid line A1. Pag sinabi naman, hanapin mo yung grid line B3. So, ang kailangan mo lang gawin is i-project yung grid line B hanggang sa mag-intersect siya dun sa grid line 3. So, saan yun? Dito. So, ito yung grid line B3. Okay na? A1. Okay, dito. Pag sinabi mong hanapin mo yung column C3. So, column C3. So, kung column C3 ang hinahanap mo, ito, hanapin mo siya. C3. Ayun. C3. Sabihin, itong column na to. So, nakita mo yon yung rectangle doon. Yan. So, ito yung column na hinahanap mo. C3. Okay? So, ganun kahalaga yung grid line. So, ito yung pinakang reference mo na dapat mong tandaan at maging makabisado mo. So, hindi ka na maliligaw pagka alam mo na yung mga grid lines. Lalo na kung maghukay ka. So, check mo. Ito yung column D1, no? D1. Yan. So, itong makakatulong sa atin para sa pagle-layout ng ating foundation. Again, itong architectural plan na to, gagamitin mo siya as reference dun sa structural plan. Kasi yung structural plan, dun nagbabase yung layout ng buong building. Malinaw? Okay. Let's proceed. Ngayon, dapat maging familiar tayo dun sa sinasabi kanina na mga symbols. So, kung titingnan mo to, ano ba ang symbol na yan? Nakaturo dito, no? 1B. Kung titingnan mo yon, yung tayo ay nasa A3. So, ibig sabihin, yan, hanapin mo kung saan makikita yung detail. Ito, halimbawa, yung detail nito, yung detail na to, saan mo siya makikita? Ibig sabihin, makikita mo siya dun sa, ano nakalagay? A4. Yan. Hanapin mo dun sa sheet A-4. So, yung detail na yon makikita mo sa A-4. Pag pumunta ka dun sa A-4, ang code niya is 1B.
1B, A3. Ito yung pinanggalingan niya. Ito yung papupuntahan niya. So, hanapin mo siya dun sa A-4. So, A-4. Ito tayo ngayon, A-4. So, 1B. So, yung sinasabi natin, ito yon. Yan. So, nakita nyo to? Ang tinuturo pala nung araw kanina ay rear elevation. So, ang pinanggalingan niya is A3. Sheet A3. Ang current location niya is sheet A4. And tagging niya is 1B. So, ito yun yung 1B. So, gusto ipakita nung plan na to kung sa anong itsura nung side na to. Anong itsura ng side na to, no? Anong itsura niya? So, tingnan mo siya dun sa sheet A4. Okay. Next naman, kung titingnan natin, makikita mo ito. Anong nakikita mo rito? Yan. Nakita nyo may arrow na dalawa. Nakaturo papunta ron. Ito yung tinatawag na cross-section arrow. Kung ano yung dinaanan yan, makikita mo yung section yan. At saan mo makikita? Tingnan mo dito sa part na to. Ano nakalagay? A-8. Sabihin, punta ka ng sheet number A-8. Doon mo makikita yung detail ng section na yan. O, hanapin mo yung 1B na tag. Okay, punta tayo sa A-8. So, ito siya. Ang sabi, hanapin mo yung 1B. Saan siya? Ito. So, ang gusto niya pakita, ito yung section ng part na yan ng structure. So, makikita rito, andun yung flooring. Then, ito yung part ng door. So, makikita rin yung location ng roll-up door. And, makikita yung column. So, ito column yan. Ito yung pinakang poste. Then, ito yung roll-up door. Naka-hidden line na yan. So, kita rin yung cross-section ng beam. Then, yung downspout. Then, yung gutter. Okay, ito yung gutter natin. And roofing. So, ito yung tinuturo nung drawing natin kanina. Okay, nakuha nyo? Ito yung tinuturo niya. So, ibig sabihin, ito yung cross-sectional area. Kung gusto mo makita, punta ka raw sa A-8. Itong part naman na to, kung gusto mong makita ang cross-section yan, punta ka naman sa A-12. Yan. So, yun ibig sabihin nun. No? Ngayon, napansin nyo to? Sabihin, may kabilang dulo yan. Nandun. Yan. So, mula dito hanggang doon, kung gusto mong makita, punta ka sa A-14. Okay? So, ganoon din, hanapin mo yung location ng A-14. Makikita mo yung detail ng cross-section na yan. Okay? Ano pa ba makikita natin dyan? So, from floor plan, ma-i-imagine mo yung pinaka-exterior wall natin. Nasaan ba yung exterior wall? Yun, ito yun. Makikita mo siya. Nasaan siya? So, mula rito sa kanto, ito yung exterior wall mo. Yan. Okay. Saan siya? Yun.
Yo, yo, yo. Sige. So, yan. So, makikita nyo yung pinaka-blueprint ng building natin. So, yun yung pinaka-exterior portion ng ating building. Okay. So, ang kailangan mo lang gawin, i-counter check doon sa structural plan. So, para makita mo yung detalye ng foundation. Okay. Then, maraming impormasyon makikita dyan sa floor plan. So, yung mga location ng iba't ibang rooms, tulad ng ito, training room. Yan o, training room. Yan, ito yung pinaka-training room. Then, library, female locker or toilet. Yan. E-learning room, MBLA office. Yan. Ito naman yung production area. Okay. Then, mini stock room, industrial stock room, printing room, clinic, so on so forth. So, yung mga basic na information about sa location ng iba't ibang areas, makikita mo rito na hindi mo makikita dun sa foundation plan. So, yan, lagi mong i-check. So, back to back yung architectural plan na floor plan tsaka yung structural plan na foundation plan. Okay? Yan. So, makikita natin mayroong legend din yung partition. Okay? Yan, basahin mo lang P1, P2, P3, P4. So, hollow block siya. Na CHB wall. Okay. Yan, no, to. May mga grid lines ng mezzanine. So, yan, makikita mo rin. Okay? So, next naman, so, yung kanina, yung pinakang elevation natin from A-4 na sheet. So, kung titingnan mo, so, ito yung magiging itsura ng left elevation. Okay? So, yan, yung detail. Kita mo yung elevation. Yan yung mga sukat, no? Yan, mga description ng finishes. Description ng mga finish natin, no? Yan. Pagka rear elevation, ito yung itsura. So, nakita nyo, ito yung ground. So, sloping terrain siya. Okay? So, kung makikita mo, sloping, paakyat. So, ito yung terrain ng lupa. So, kaya pagdating sa part na to, naka-retaining wall structure tayo. Okay? So, para magkaroon ng embankment dito sa portion na to. Okay? Ito, may mga embankment dito sa part na to. Then, meron tayong right elevation. So, ito yung itsura ng right elevation natin. Okay. So, basically, self-explanatory naman siya. So, makikita mo yung mga grid lines dito. Yan. So, alam na natin kung nasaan yung mga yan. Yan, pinaka-reference natin. Okay. Sa next page naman, dun makikita yung front elevation, longitudinal section, at cross section. So, pag kinat mo siya, pag kinat mo yung building, ito yung makikita. Then, pag nandun ka sa 1B,
Ito yung 1B kanina, no? Ito, 1B. Pag kinat mo siya. Saan yun? Ayun. Ito yon. Hindi. 1B, 1B. Ito, to. Ayun. Ito yon yung hinahanap natin. Itong 1B na to, pag pinat mo, diretsuhan yan dito, yan. Ang karugtungan niya, yun. So, ito yung pinakang arrowhead natin. Ito yung tailhead ito yung tailhead niya. Yan. So, ibig sabihin, kung gusto mo makita itong part na to, yung section nito, yan. Ito yon. Ito yon. Itong section na to. Okay? Itong section na yan. Yan yung gusto niyang ipakita. Sundan mo lang yung mga cross-sectional symbols. Then, hanapin mo kung saan siya papunta. So, makikita mo ang itsura. Okay? Next. Pag nandito ka sa A6, ano man laman yan? Yung roof plan. So, ito naman yung orientation ng ating roofing. So, dapat maging familiar tayo bago natin ipa-implement. So, yun yung pinakang sukat niya. So, yung mga grid line, makikita mo, yung numerical grid lines, and alphabetical red grid lines, ito mga to. Okay. Then, doon may detail ng roof connections. Okay. Next, reflected ceiling plan. So, sa reflected ceiling plan, makikita mo yung arrangements ng lighting. So, pag tingnan mo yung kisame mo, so ito yung makikita mo yung itsura. Yan, okay. So, sabihin, kung nasa baba ka, tingnan mo yung kisame mo, ito yung makikita mong locations ng mga lighting fixtures natin. Okay? Yan. So, sinasabi anong materyales yung nasa ceiling mo. So, ang sabi, ito yan, yung part na yan. Ito, yung mga box na yan. Yan yung acoustic board. So, 600 by 600 mm. Acoustic board. Okay. Next. Ito naman yung wall sections. So, okay, nasa A8. So, ito yung diniscuss natin kanina. So, kung paano mo siya makikita, kung ano yung itsura niya. Yan yan. Then, next part is yung A11. Ano laman niya? Ito yung laman yan. Ano ba yan? Okay, ang laman niya is stair details. So, kaya makikita mo, ito yung stair number 2 at ito yung stair number 3 details. So, section, ground floor, second floor. Yan yung reflection ng stair. Okay. Next. Okay. Makita dito naman yung A-13. Ano laman niya? Toilet details, chiller farm, floor plans, and elevation. Yan, yung mga detalye niya.
Ayan, floor plan. Ayan, kita mo, floor plan. Toilet details. Ayan, floor plan ng chiller farm. Okay. Ayan. Ayan, detail. Next. Doon sa A-23, ano ba laman niya? So, tingnan mo dito. Tingnan naman niya. Door elevations. So, kung makikita mo, puro doors yan, no? Type AA, type BB, type CC. So, may description naman dito. Yan. Anodized bronze aluminum door and transom with 6 mm thick tinted tempered glass. So, yun yung specification ng door AA. Pag door type BB, so, ito naman siya. Type CC, ito naman siya. Type DD, type EE, type FF. So, yan yung mga door elevations natin. Okay? So, ganun lang kadali. Ganun lang interpret. Next, window and lower elevations. So, kung titingnan natin dito, so yung metal na lower dito, may corresponding height, H2 and H1. So, hanapin nyo kung nasaan yun, yung detail, no? Anong height niyan. So, ito naman sa A25. Ano ba laman niya? So, ito yon. Door details, window, and lower details. Okay. So, kapag tiningnan mo yung 1A, ano makikita mo rito? So, ito yung window. Ito yung aluminum frame. Ito yung aluminum frame. Ito yung window. Pag ito exterior, ito naman interior. So, yung mga details yan, yan ang titingnan mo. So, alam mo paano i-construct. Okay. So, yan. Tungkol sa mga details naman ng windows. Okay. And so on, so forth. Okay. Yan po, yung sa ating architectural. So, talagang tiyagaan lang na pag-aaral gagawin dito. So, magiging kabisado nyo rin to katagalan. So, sa una, siyempre, mga ngapa kayo. Pero, later, magiging kabisado nyo rin yan. So, alam nyo na paano approach. Okay? Kung may tanong kayo at dapat linawin sa hawak-hawak ninyong plano, isang guni lamang po sa mga eksperto ng disiplinang ito. Huwag gumamit ng o mata-mata. Mabuti na po ang sigurado. Sa susunod, pag-uusapan naman natin kung papaano basahin ang structural plans in details na siyang makakatulong ng marami sa mga bagong engineer dyan, sa mga foreman at leadman, sa mga steelman, karpentero at sa mga nais na matuto. Let's learn now to earn later. Kung sakali na mayroon kayong mga tanong, mag-iwan lamang kayo ng mensahe dito sa baba. Susubukan ko pong sagutin yan sa abot ng aking makakaya. Okay po? Kung may natutunan kayo sa channel na ito, paki-like lamang po at mag-subscribe para maging updated kayo sa susunod na mga discussions natin dito. Maraming salamat!